debate sa mga squammy na mga BBM vloggers, mga Romualdez vloggers. O hindi nyo kaya dahil kasamahan ninyo sa Romualdez team. Uwe, may balita ako. May balita ako. Bakit hindi ninyo mabanatan si Romualdez? O isama nyo na dyan si Kristan? Bakit hindi nyo mabanatan at pinupuri nyo si Romualdez sa kalagitnaan ng antindi ng investigasyon na lumalabas ang pangalan ni Romualdez? Kahit ito si Richard huling-huli ko yung yung mga in fairness to BBM, you have doing your job, mga ganun-ganun ka. Uy, Tutoy, alam ko yung style mo na yan. Alam ko yung style mong ganyan. Huwag ka nang magmagaling sa ganyang klase ng style. Hindi papasayahan sa akin yung mga in fairness to BBM. Putang ina shit. Wala. Alam mo, tumbukin nyo na kung talagang tutumbukin nyo. Tang ina, mas hate nyo pa si ganito nila ka-hate si BP Sara Duterte. Sobrang hate nila si BP Sara Duterte. Sobra talaga, as in sagad. To the point na ang dating in love sila kay BBM. Ganon ang comparison sa layo. Pero alam naman natin na walang ibang mastermind ng kaguluhan dyan sa budget kung hindi ang presidente. At sabi naman, pumatol, lumaban. Uy, yung si attorney ba yan? Bakit yung itsura niya na yan? Kung paano naging attorney yan? Ba't ganyan na itsura niyan? Ha? Hindi ko tingnan mo itsura Alam mo yung walang gagawing maganda sa mga lalaki. Alam mo yung ganong itsura? Ganon ang itsura niya. At heto na nga, pag-uusapan na po natin ang mga mainit na issue. Grabe matindi talaga yung nangyayari dyan sa ICC. Talagang palubog na. Baka talagang eventually makalaya na si Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, etong kinakaharap ng ICC ay talaga nga namang malupit. At mamaya pag-uusapan natin yan. Yan ang isa sa mga topic natin. At syempre yung topic din natin yung si Palsi, si Guanzon, at saka ito pa po, sumasali pa yung isa, si Richard Gaydarian. Grabe talaga As in, nakikisawsaw pa ang animal. Pero meron din pang matinding labanan. Alam nyo na, yung kay Kiko Barsaga. Yun ang gusto kong mangyari. Pero alam nyo ba, mga kababayan, mukhang absuelto na si Romualdez. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Absuelto? Bakit? Banat ba? Akala ko ba siya ay makukulong na? Sabi nung ang Secretary Dizon, sabing gano'n. Tingnan natin, pag-usapan natin. Kasi iba ang tono ng awitin ni Secretary Dizon at iba rin ang tono ng awitin ng ICI. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Pero alam naman natin, wala naman pong say si Dizon dyan. Si Dizon is just somehow ay nagre-recommend at saka siya lang po ay nagsasalita para sa kanyang departamento. Pero ang mas may timbang dyan yung ICI kuno, di ba? Totoo naman Although walang klarong mandato ang ICI, mas mabigat po ang kanilang sinasabi. Ibig sabihin, mas may alam sila kung pagdating sa kung may kaso na ba o absuelto itong si Romualdez. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan. Pero una nating pag-usapan, mga kababayan, ay ito pong issue ng ICC. Magkay malilito ICC, yan yung sa dahig. ICI, yan yung kalokohan. Okay? Actually, pareho naman palang kalokohan. Kalokohan sa dahig, yung ICC, kalokohan dito sa Pilipinas, yung ICI. Yan, maganda yan. Linawin mo, Banat Bay. Magulo kang kausap
Opo, opo, yan ang talagang totoong nangyayari. At ito nga pong ICC, yung sa dahig, yung kalokohan sa isang bansa dyan sa dahig, mga kababayan, tila nanganganib na ho. Nanganganib na ho sila dahil nga po yung mga sanction na nangyari sa kanilang mga judge at sabi nga pag sino man nang tutulong dito sa mga ICC na judges or anyone part of the ICC ay black o ban. Ika nga, ibig sabihin is para bagang ayaw, hindi pwede. Patitigilin ko ano man yung account na ginagawa. Stop, sabi nga, ganun. Ang sabi ni Donald Trump, patay tayo dyan. Oo, yun ang kanya sinabi. Kaya ngayon, nararamdaman na ho nila. Nararamdaman na ho nila ang hagupit ng buhok ni Trump. Ayun, makaupo, tayo dyan. Gago! Hindi, pagka gumanon yung buhok ni Trump, yari kayo, di ba? Nararamdaman na nila ngayon. Sige nga, pakinggan nga natin itong, ito. Maganda yung paliwanag nitong dalwan to Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Ano yan? Ano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, Ano ba yun? ICC. Ano? Pwede ka ba sabihin buti nga sa kanila? Ay, grabe Huwag naman. huwag naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, Oh, ang dami nagwi-withdraw miyembro. Member state, na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Oh. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Oh. Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, eto, nagbotohan yung mga mababatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Nako, may isang bansa na naman na kumala sa ICC dahil sinasabi ng bansa na yun, wala kayong kwenta mga ina nyo. Ganun. Oo. Oo, kasi itong ICC, ito'y matapang lang, galing-galingan lang doon sa mga inaaping medyo racist to talaga itong ICC na to. Yung mga nasa sa mga third world country, yun lang ang kinakaya-kaya nila The rest hindi ho nila kaya panagutin. Ibig sabihin, hindi talaga kalokohan. Isang katarantaduhan na korte ito. Ganon. Bukod dyan, nako, ang eto mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Mali. Ayan, Ako tawag- ha? Mali, yes. Yan yung Malibog. Ayun. Maraming may nagkakaanak dyan sa Mali. Ang Meron nanonood dyan. wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Hindi. Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung Ganon. tawagan Sahel Black. Isang bloke sila, ha? South African area yan, di ba? Oo. South Africa nga ito, Mali, Burkina, Faso, at Niger. Burkina Faso. Alam mo, magaling yung niyan, yung bagong presidente niyan. I-google nyo. Grabe ho, hindi ho nagpapaapi sa puti yan. Hindi ho nagpapaapi. Alam mo ginawa niyang dyan sa yung kanilang presidente, yung bago nilang presidente, umasenso na yung Burkina Faso ngayon. Alam niyo kung bakit? Yung pang-aapi sa kanila ng mga puti, tinatanggihan nila, nilalabanan nila. Alam mo ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa China at yung China ngayon, binubuo yung bansa niya, binibuild. Siyempre, alam mo naman ng mga Chinese. Sabi nga nila, di ba? Ang mga Chinese, negosyante naman yan Hindi naman yan kahit kailan sa kasaysayan ng buong mundo, never nanakop ang China. Nanakop maraming pang mga bansa. Alam niyo naman kung sino yung mahilig manakop na bansa di ba? Ang China hindi. Ang ginagawa lang gusto lang niya sakupin yung ekonomiya. Yung totoo naman ang sa kanila, basta kami magkapera. Yan talaga ugali ng mga Chinese businessman. Talagang aagawin sa yung negosyo. Yun ang kanila siyempre, kung ikaw nga naman, makikipagnegosyo ka sa China, ang bilis nilang gumawa. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, kahit i-google nyo pa,
Huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo kung gaano kaasenso ang China ngayon. Grabe ang technology nila. I-google ninyo. Manood kayo sa YouTube. Makikita nyo talaga. Sana nga makapunta tayo dun someday. Salamat sa SMNI at kay Pastor na malay mo magkaroon tayo ng assignment dun. Di ba? Na tignan ang China at panoorin kung paano umaasenso yung kanilang bayan ng mabilis. Na talagang, alam mo, dati, sabi ko nga sa inyo, bago ko na-discover, I'm not saying na ako'y naka-discover ng Japan. I mean, bago ko nalaman na maganda pala dito sa Japan, ang lagi kong pinupuntahan nun, Hong Kong. Tapos nitong huli, nung pumunta si Pangulong Duterte at pumunta kami, aba, ang laki ng pagbabago ng Hong Kong. At lalong-lalo na yung Macau, nung pinapunta kami doon, ang SMNI. Maraming salamat, SMNI. Salamat, Pastor. Hindi totoo. Doon pa lang, paano pa yung pinaka-main city nila? Ganon ka-asenso. Ngayon, etong presidente niya yan sa Burkina Faso. Paso ba yun? Paso, basta. Yan ang hininga ng tulong, yung China. At ang gaganda na ng ginagawa nila ngayon. Yung style ng Amerika at ng ibang bansa, tinatanggihan nila. Nilalabanan nga nila. Dahil, palugi kasi alam mo, ang Western world, pag yan ay tumulong, pakabig. Etong China, basta bayaran mo lang kami. Basta yung negosyo sa amin. Hindi kami mananakop sa inyo. Negosyo lang ang kailangan namin. Kaya nga tingnan mo yung sa Davao City, di ba? Ang ganda nung pagkagawa doon. Ang bilis na nagawa. China yun, di ba? Ganun kasi tayo lang, nadumihan na yung isip natin na pag China, parang low quality yan. Pero di natin alam, yung Apple mismo, lumipat na nga sa kanila. Kahit nga yung mga designer bag, doon na ginagawa. Alam nyo ba yun? May batas dyan na ang importante sa Italy, alam ko not Italy and France, Europe yun, sa Europe country. Yung basta, yung last portion nung product ay sa kanila gawin, pwede nang tataka na made in Paris, made in Italy. Ganon. Pero in reality, ginawa sa China, tapos yung finishing na lang ang ginagawa sa mga European countries. Tapos tatatakan ng Louis Vuitton, gano'n, ng Dior, Versace, mga gayaan, di ba? Yan, gano'n. Ibig sabihin, talagang pagdating sa ekonomiya, lumakas at yung manpower ng China, matindi ho. At ngayon, itong mga bansa na ito pumalag na sa pananakop ng Western world. And one of it is ICC. Sinabi nilang wala na kayong karapatan sa amin. Tayo, mga Pilipino, tang-inang yan. Sorry totoo naman bakit? Hindi tayo membro niyang hayop na yan. Hindi tayo membro niyan. And yet, ibinigay natin ang pinakamagaling at pinakamatinong presidente na nagkaroon sa Pilipinas. Ganon kagago ang presidente natin ngayon. Walang biro ho. Diretsuhan na. Ganon kagago ang ating presidente ngayon. Binigay ang kalahi natin, yung kababayan niya, sa ibang lahi. Imaginin mo, hindi na kailangan manakop nung lahi na yun. Ibibigay na lang. Which is, again, we have a court. Meron tayong korte. Una, judicial system natin gumagana. Pangalawa, hindi na tayo membro ng ICC. How come nagpasakop tayo by giving it to them? As a matter of fact, sampal ito sa ating korte sa Pilipinas. Sampal po talaga yan. And I hope our court will realize that. Kasi sampal po yun mga kababayan. Para mo, bakit may bibigay dyan? Meron naman tayong judges dito at kaya namang usigin. Wala naman sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Bakit doon? Ito tandaan ninyo, yung immunity na tinatawag sa presidente, yan ay during sa kanyang term lang. Bakit? Kasi nga para hindi siya istorbohin sa trabaho. Kasi iistorbohin mo yan kung kakasuhan mo ng kakasuhan. Imaginein mo, maistorbo yan.
Pero after that, hindi na po immune ang presidente. Ibig sabihin, pwede naman usigin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero sobra lang talaga ang ating pong, ewan ko kung katangahan po ba yun o yung ating pag-iisip na colonial mentality na sinasakop tayo. Hindi natin kayang mag-persecute ng isang tao. Ganun eh. Parang ganun ang ginawa ng Pilipinas. Pero ito mga bansa na ito, tumayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag nyo nang kaming pakikialaman. Yan ang sinasabi nila. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi, ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Nako. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Nako. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, Naku po. Yung laging gutom nag-announce yan. din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Eh Dami. di, sa kabuan na ilang bansa na lang kasapi ng ano dyan. Pabawas na Rome pabawas. Statute na ito. Oo. Pati mga malalaking bansa, di ba, nag-aalis na rin dyan eh. Ito ang problema ngayon. Ano yun? Sa mga pag-aalisan ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga Yan. ICC Yo. judges. Nako po. Sa isang panayam, sa Yari. isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13 months. Ito si Oo. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? hindi, Hindi. taga Peru ito. Ano yung Yan yata. kapatid ni Christopher Min? Hindi nyo ba alam yun? Pero lang po. Gago! Tatalay. Siya. Yan, nasa picture. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen Si Oo. Judge Luz. Ibanez Oo. Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ha? Ano doon sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Yan ang sinasabi ko sa Sabi inyo. niya, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Sa Lazada ka umorder, ha? Para Gago! mas lalo kang i-block dun. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? lalo Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon. Part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 month. Wala. At hindi sila makapag-travel kung saan-saan. Yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Nako. Kasi nga tinigil na eh. Di ba? Binabalaan ni Trump yung mga Oo. nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na arestuhin nila si Benjamin Netanyahu Ng Israel. ng Nako. Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganon. Pati yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman. Kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo maka-withdraw. Hindi, maka-withdraw. Ako po. Yari sila Sabi dun. ko sa inyo. Patay. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ayaw. Doon pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon dyan, sentensya na. Nako. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow court
ang ICC prosecutor na si Karim Khan Naku yan, matindi ang Karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges Oh. na makulong ng 15 taon. Nako, sila. Nako, Sila pa mabuti yan. ipukulong Maganda ngayon. yan. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. Oo. Sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Oo. Ayun. Hearing in In absentia. absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Oho. Ngayon, Jen, hindi sila makatravel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di Ayun ba? nga, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ha? Ito, bibigyan na example. Oh, sige, sige. Si Pangulong Duterte. Ah. Ayan, oh. Nako. Nakakulong yan sa kanila, di ba? Wala namang pulis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question na eh. gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, biglang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon ikinulong. Oo. Oo. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no. Hindi Nako, ba? patay Lalo sila ngayon, kasi doon. sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo nga, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Hindi, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ano Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto Meron. yan. Hindi, Di ba? hindi maring wala. Tama. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, oh, totoo yan. suspendido ngayon. May dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oho. Ito po ay dininig na ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi inilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Time pala, pwede rin damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo, group effort to. Paano ko sinabihan ni General Torre? Oo, arrestuin mo si... Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Oh, yan, Ayaw. yan, bro. Arrestuin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling kang gumamit ng mga ano. Ng mga telepono ng bilang mga- yan, arrest oh. warrant. Yan, oh. Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan, ha? Vladimir Putin. O, Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat, kumbaga, inaresto nila sa Arresto Mongolia. yan, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Abay, siyempre. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings ang ICC eh, non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang Mongolia. hindi sumunod. Oo. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga, kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang araw, Yeah. nanonood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. Huwag ko man ang taga Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Oh, di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Oh, di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma eh. Oo. Sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema.
May, di ba, may kine-question na jurisdiction? Oh. Yung Pilipinas, yung ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, wala nang, hindi na kami miyembro ng ICC. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity yun, dapat yan. Kung nag-resign kayo, 1 year after, ilagpas na rin ng 1 taon. Ilagpas na ng 1 taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso. Ayun, ito pa, isa pa ha, hindi lang po yan. Ito pa, pakita ko sa inyo. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Nako. Ayan, no, katindi ang nangyayari ho dyan sa ICC, ha? Pero may mas matindi pa pong gerang nangyayari ngayon. Nangyayari ho doon sa dalawa, yung labanan nila. Tapos nakikisaw-saw ngayon si Hedarian, ha? Binidyo ko po yan habang nasa labas po ako. Panoorin nyo, nasa bandang dulo ng video na ito. Napakaganda ho ng aking paliwanag at banat ho dyan kay Palsis, kay Hedarian, at kay Atty. Rowena. Ngayon, may sumagot pa, walang iba ko hindi si Kiko Palsis. Ang labanan na ngayon, si Kiko Barsaga at si Palsis po. Ayan, no, linaw ho niya, no? O, sabi niya dito, if Atty. Guanzon is not interested, I'm willing to debate. Ayan, no? I'm willing to debate Atty. Palsis. Meow, meow. Gano, may ganun pa, meow, meow. Di ba? Yan ang sabi niya. At sabi naman, pumatol, lumaban. Uy, yung si attorney ba yan? Bakit yung itsura niya, ano na yan? Kung paano naging attorney yan? Ba't ganyan na itsura niyan? Ha? Hindi ko, tingnan mo itsura, oh. Alam mo, yung walang gagawing maganda sa mga lalaki. Alam mo yung ganong itsura? Ganun itsura niya. Yeah? Yung parang hindi mo ipapasama yung anak mo sa kanya. I mean, yung anak mo. Parang kung ito magtuturong guro, parang ayaw mong pag-aralin doon. Kasi delicates. So, sabi niya, sige, tatawagan ka ng bilyonaryo. Oy. Bakit kaya ang backer nito ay bilyonaryo? No? Bakit kaya? Na nakalagay dyan, no? Tatawagan ka ng bilyonaryo news, kukontakin ka para daw sa pag-set ng schedule. Ha? Sabi ko nga, bakit kaya bilyonaryo ang umaano nito? May tanong ako sa iyo, Palsis. Binabanatan mo ba si Romualdez? Ever? O hindi? Ako'y nagtatanong lang, ha? Wala naman po akong Baka naman katulad ka ng isang congressman na may pagpapala ding natatanggap. Di ba? Ano kaya siste? Ikaw ba, may natatanggap? Ako lang nagtatanong, bakit yan ang tatawag yung bilyonaryo? Diyan ka ba nagtatrabaho? PR machine ka ba ng bilyonaryo? Anyway, sige. Sa tingin ko naman, lalaban itong si si Congressman Kiko Barsaga. Kiko Barsaga, lumabang ka. Although mas gusto ko si Tio Morenong kalabanin nito, bagay silang dalawa.
Kasi pareho sila ng datingan eh. Ng pagsasalita, medyo palaban din nung si Tio nung pinanood niyo yung video niya sa daig eh, di ba? Lumalaban eh. Sana sila. Pero since ikaw naman ang at pumayag naman si Palsis, maganda yan, panoorin natin. Pagkatapos niyan, siguro pwede na silang dalawa ni Tio Moreno. No, pero pag-usapan ninyo yan. Sige, gusto ko yan, yung debate ninyo. At ako, manunod talaga ako. Ipopromote natin yan. Tingnan natin ano ba talaga ang tikas dito ni Palsis. Pero sana, ang tanong iba. Kasi ang tanong dito, tinan mo. Nakikita nyo ba yung tanong dyan? Yeah? Parang siya ang namili ng topic. Ba't ganun? Ikaw namimili ng topic. Kaya no? Sabi nyo, may suggested topic. Suggested lang naman daw. Banat ba? Ikaw naman, masyado ka naman. Why Kiko Barsaga should be expelled, not suspended. Why Sara Duterte is not qualified to be president and why he would be bad for our country. Why Rodrigo Duterte is the worst president in the Philippines after EDSA Revolution. Tangina, no? Di ba? Ang gago lang din, di ba? Ang gago lang din. Kasi, ang ano dito, bakit napasok ang mga Duterte? Di ba? Duterte na naman. Hindi ba ninyo pwedeng pagdebatihan sino ba talaga ang punot dulo o mastermind ng corruption? Di ba dapat yun ang mga topics? Kasi dati anti-Marcos kayo, ngayon kain suka kayo. Anong lasa ng suka? Ganun. Yun ang dapat na pagdebatihan eh. Masarap ba kumain ng suka? Di ba? Bakit mga Duterte? Bakit ang dapat sisihin ay si BBM at si Romualdez? Bakit ang mga Duterte? Una-una, hindi naman po DDS yan si Kiko Barsaga. And I mean, maybe he support the Duterte. I really do not know, ha. Wala naman siya sinasabing DDS siya o Duterte supporter siya. Pero bakit yun ang topic? Parang ang labo naman. Sobra namang halatang-halata na ikaw ay isang DDH. Kung yan pala ang topic, abay tayo na lang dapat ang nagdebate. Di ba? Hindi kasi yung, again, hindi ko sinasabing gusto ko makipagdebate dito, ha. Kasi yung pagbumuka nito, pag nakita ko ito, baka iba magawa natin. Pero hindi yun ang punto ko. Kaya lang, sinasabi ko, bakit tayo ang pinapasok natin? Dahil, ano ba ang issue dito? Duterte at Leni Robredo? O Duterte at si Risa Ontiveros? Di ba ang issue ngayon sa ating lipunan ay yung korupsyon na nangyayari at sino ba dapat ang managot? Kasangkot ba si Marcos o hindi? Kasangkot ba si Romualdez? Di ba dapat yun? Bakit yan? Napapaghalataan siya. Di ba? Yan, bakit yan? Napapaghalataan ka, Tutoy. O kaya ganito, bakit karapat dapat kang hindi tawaging abogado? Kasi tinan mo yung ano niya, why Kiko Barsaga should be expelled, not suspended. Ano naman ang ano dun? I mean, that's personal. Pero sige, since si Kiko Barsaga, sige, pwede na rin yan. Pero sana, yung more on the issues today, di ba? Yun ang sa akin. The issue na may concern. Halimbawa, yung makatarungan ba ang pagsuspinde kay Kiko Barsaga? Ito ba'y politika o deserving talaga siya? Yun, pwede pa. Kasi it has something to do with the people. Sana kung magdedebate kayo, it has something to do with the present state and the future na concern ang mga Pilipino. Hindi yung Duterte na naman. Ano kayo? Sana iba na dinebate ninyo, di ba? Sana iba na. Hindi, sana Duterte supporter o Duterte diehard supporter ang dinidebate mo kung yan ang topic mo. Ano ba? Diyan pa lang, halatang tanga ka na eh. Hindi, di ba ho? I mean, sige. Diyan pa lang ho, halatang
may utak ba to? Ba't ganyan yung pag gano'n niya ng pagpili niya ng o pag-suggest niya ng topic? Diba? Ewan ko sa akin lang, hindi sana. Hindi, pwede sige pag-usapan mo, dapat ba talaga masuspende o politika lang yung nangyari? Ganun. Yun ang mga hindi Duterte. Ay nako. Eto pa, may matindi pang topic tungkol dyan. Panoorin nyo itong video susunod ko na ipi-play kasi matindi ito. Ito malalim na pagtatalakay at pag-iisip patungkol sa awayan ni Atty. Rowena Guanzon, si Richard Heydarian at si Palsis. Okay? Topic lagi si Atty. Rowena Guanzon. Kakatunayan, napanood ko nga yung mga ilang pong mga commentator, political analyst na ini-interview ng TV5, ng One News. Actually, yung TV5 lang naman ang mahilig sa ganyan. Hindi ko alam masyado silang nasa favor nitong mga political analyst na to mga to. Kasi siyempre, yung iba doon, madalas nilang guest. Kung hindi man guest, I think host din sa isang mga programa nila. Sa, I think, One News ba yun? So, ngayon, parang todo pagtanggol sila kay Llamas, todo rin pagtanggol sila dun sa iba pang mga quote-unquote political expert. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, yung mga political analyst na wala naman trabaho, kaya na lang nandun sa social media. Pero mali si Atty. Rowena Guanzon dun. Mali siya dun. May trabaho po yung mga yan. Sila po ay mga bayarang PR ng mga politiko. Yan, dapat yan ang pangalan nila. Hindi political analyst. Dapat sabihin sa kanila, paid PR. Diba? By politicians. Dapat yun ang kanilang title. Anyway, ito na nga. Itong, alam naman natin, di ba, nagsimula yan yung nagkaroon ng konting issue si Atty. Rowena Guanzon dun sa mall. Inapi siya ng isang Chinese doon at nagsisisigaw siya, nagtatalak siya doon. At syempre, yung mga quote-unquote political analyst na sa totoo lang ay PR naman, ay syempre kailangan nun ng sumikat. Pag sumikat sila, dadami kliyente nila. Halimbawa, itong si Palsis. Si Palsis, biglang ko ano-anong kinumento rin kay Atty. Rowena Guanzon. At syempre, ito naman si Atty. Rowena Guanzon. Ang daming binitawan na banat dito kay Palsis. So, ito naman si Palsis, naghamon pa. Naghamon siya ng debate. Ang lakas ng loob nun, tumbayot na ito, no? Ang lakas ng loob. Hindi, kasi totoo naman. No match. Pagdating na lang sa mga inabot ni Atty. Rowena, naging mayor, congressman, COMELEC, commissioner. Dami pa tapos, etong Palsis na to, ano ba naabot nito? May naipanalo bang kaso to? Ang pagkatanda ko pa nga, napagalitan po nung Supreme Court dahil sa hindi nagsuot ng maayos nung umaten ng court hearing sa Supreme Court na kung saan, alam mo, pangarap yan ng mga abogado yung umabot sa Supreme Court ng kanilang case at mag-defend sila o kaya mag-prosecute sila sa Supreme Court. Ito si Palsis, ang pagkatanda ko napagalitan pa ito Yan po ang accomplishment niyang bayot na yan. Wala naman pong accomplishment yan. Aside from tumalak sa social media at maging PR ng mga politiko, wala naman ata itong ipinanalo. Diba? Wala akong accomplishment, ika nga. Pero ang lakas ng loob, maghamon ng debate. At sabi niya, kesyo kailangan daw may bodyguard pa. Anak ng wewe, oo. Atty. Palsis, ako may tanong sa'yo, bakit gusto mo may bodyguard? Yung bodyguard mo ba, gwapo? Malaki katawan?
Anong gusto mo? Ba't may daladala ka pang bodyguard? Huwag mo naman dalhin yung kapritsuhan mo dyan. Kailangan may daladala pang bodyguard. Bihira ka, oo. Itong sabi niya, ito yung kanyang basahin natin, ha. Kasi natawa ako, Ang dami niya sinasabi. Tapos sabi niya, pag hindi ka umattend ng debate, ibig sabihin, wala ka pala. Parang mahina ka nila lang. Ginanon-ganon niya pa si Palsis. Ay, si Atty. Rowena Guanzon. Sabi naman ni Atty. Rowena Guanzon, hindi kita papatulan. Gusto mo lang umangat. Gusto mo lang masabi na ikaw ay ipagmalaki at isama sa iyong credential para pag naganap ka ng kliyenteng politiko, ikaw ay may magagamit. Di ba? Dinibate ko si Atty. Rowena Guanzon. At wala ka naman pakialam kahit magmukha kang tanga. Kasi, ang importante sa'yo, makadebate lang at sumikat ka lang. Siyempre, sisikat ka. Hindi ka nga kilala. Ang may kakilala lang sa'yo, mga kakampwet mo, mga kasamahan mo. Yun lang. Pero sa masang Pilipino, you are not a household name. That's the truth. And take it. It hurts, pero take it. Hindi ka namang kilala ng mga masang Pilipino. May kakilala lang sa'yo, mga kakampwet. Iilan lang kayo. Sabi pa niya dito, ito, ilabas ng bilyonaryo. Wait lang, pakita natin. Mamaya ko ano yung mapakita natin dito. Sabi niya dito, schedule debate challenge. Sorry po, Madam Perfume and most hygienic COMELEC commissioner. May panglalait pa. And ever the email defic wannabe Miriam Defensor, secondary trying hard, copycat blogger Rowena Guanzon. Halatang kabayutan yung mga lingwahe nito. Sorry po, puro hanggang ad hominem ang non-sequitur lang po kayo. But sabi nyo nga, okay ka sa debate. My bosses at Billionaire News Challenge are contacting you. Kita mo na? Boss mo daw. Will hopefully set a debate on their show, Abogado, hosted and moderated by Attorney Karen Jimeno and Attorney Mike Toledo. Or Political Talks, hosted by Marichu Villanueva or Rufa May Quinto. Pili kayo ng date. January 1, 8, 15, and 22, Thursday sa Abogado. Or January 2, na may paganyan. Siya nagbigay ng schedule. Abay, pambihirang nila lang to. Para ka palang si Torre, no? Tapos pag hindi sumipot, sasabihin mo, duwag si Atty. Rowena. Ikaw ang nagbigay ng schedule, animal ka. Kapag hindi ka nagbigay ng available dates mo sa January at hindi ka sumipot for the debate, ibig sabihin duwag ka. Torre, ikaw ba yan? Sinabihan ka ba ng espiritu ni Torre? Hanak ka ng tutya, oo. You can choose and set one topic. I will choose and set one topic. Why Sara Duterte is not presidential material. And then BNC can set one topic. Game, ha? Pag umatras ka, duwag ka. Kapal na mukha mo. Alam mo, yung katsipan mo, itigil-tigil mo na. Hindi ka sa level ni Atty. Rowena Guanzon. Sa totoo lang, hindi ka ka-level ni Atty. Rowena Guanzon. Kung gusto mo, kayo na lang ni Tio Moreno magdebate. Mahilig din makipagtalakan yung si Tio Moreno eh. Kayong dalawa na lang ang magdebate. Magsabunutan pa kayo kung gusto ninyo live on TV. Paano, masaya yung magpatikit ka, maraming pupunta doon. O kaya ano na lang, anong tawag doon? Boxing match. Diba, uso naman yung boxing match na mga ganun ang gawin nyo. Sigurado ako, maraming matutuwa sa inyo boxing match niyong dalawa. Lupit nun. Mantakin mo. Mantakin mo yun, si Tio Moreno tsaka ikaw mag-boxing match. Saya nun, parang yung sa mga perya. Kidding aside, hindi ko po nilalait si Tio Moreno. Kaya lang kasi, di ba, nakita naman natin kung paano makipag-away yan sa Hague. Mga ganun pa eh, di. Bagay kayo. Kasi ganyan ang style mo eh. Pareho pa kayo ng karakas eh. So, kayo na lang magdebate.
Yung mga katulad ni Atty. Rowena Guansong, ang mga kadebate niyan, yung mga dapat mga katulad level ni Senator Marcoleta, yung ganyang level, ikaw, hindi ka dapat din yung debate. Mga kadebate ni Atty. Rowena Guansong, yung mga senator Cayetano, ganyan, katatalino. Hindi yung katulad mo, na walang narating. Alam mo kung sinong bagay nga magdebate? Atty. Roque at saka si Atty. Guansong. Ikaw, debate. Yan. Hindi naman sa pero yung level mo pang-vlogger eh. Kapag barduga lang ka na lang sa mga vlogger. Diyan ka bagay. Hindi nga bagay sa yung pagiging abogado eh. Yung pangalang abogado. Disgrace to the lawyers, community. Hindi ka bagay. Huwag mo na itulad yung sarili. Alam mo, sinuwerte ka lang kung ba't ka nakapasahan ng bar exam. baka may hangover pa yung sumagot, yung nag-check ng papers mo. Kaya ka nakapasa ng bar exam. Pero yung level ng utak mo, wala utak ng yung mga vlogger na mga tanso, yung mga iskwami vlogger, yun ang bagay sa'yo. Kung ako sa'yo, makipagdebate ka na lang doon sa bahit ng Canada. Pag-awayan nyo kung sino mas sip-sip sa inyo kay Marcos, ikaw o siya. Kaya pag-awayan ninyo sino mas fake news, ikaw o siya. Yun na lang ang pagdebatihan mo yung bahit ng Canada. Huwag mo nang idamay si Atty. Guansong. Wala kang bilang, Brad. Ay, sis, wala kang bilang. Totoo, wala kang bilang. Alam mo, sa tindi ng, ng labanan nila. Kasi labanan ng mga PR yan eh. Itong isa, sumasaw-saw pa si Richard Haydarian. Sabi ko nga, Richard Haydarian, huwag ka na sumausaw. Siyempre, hindi siya patatalo. Alam mo naman ng mga bayot eh. Talagang yan eh. Talagang, alam mo yun, may pagka-insecurity dating eh. So, meron siyang tingnan natin meron siyang comment dito kay Atty. Rowena Guansong. Ano ba yung comment niya dito? Sinabi niya na, uy. Wala daw libro. Ayan yan. Hindi daw marunong mag-research si Haydarian. Kasi sinabi ni Haydarian na wala daw siyang libro. Ano daw ba yung mga librong sinulat niya? Mga ganyan-ganyan. Ayan, nasabi nito ni Richard Haydarian. Anong libro? Saan tabi-tabing na-publish mga yan? Saan daw tabi-tabi? Sabihin kung saan daw ba na-publish yung mga yan? What top university you have taught at or been invited to deliver lectures sa naman sa isa pa to, feeling mo, tangin na mga to, nung pupal eh. Feeling mga matatalino. May Google Scholar ka ba at all legal scholarity work citation? Buti pa si Harry Roque, medyo may say sa legal scholarship. Kasi, yung sinabi ni Richard Haydarian yun yung shinare niya yung post ni Rowena Guansong na nag-mayor na ako, commissioner ng COMELEC, COA, may Harvard degree. Tagal ko na din nagpa-practice, nagtuturo ng batas, maraming nasulat na libro. So, ang sagot ni Richard, anong libro yan? Saan mo binibenta yan? Mga ganun. Tapos, ayan, nagpakita ngayon si Rowena Guansong ng mga libro na sinulat niya. Anti-violence, anti-sexual, the local government, the BIDE, tapos the government auditing, ayan. The local government code, ayan, author siya. Ang dami. Berkeley, Law. Diyan nabebenta yung mga libro niya. United Nations. Ang inan to si Darren, di marunong mag-Google. Harvard. National Library of Australia.
United Nations naman. Grabe, ang dami niyang mga libro nang doon na ibebenta. Tapos hahamunin mo pa na anong libro? Hoy, Richard, huwag ka na makisaw-saw. Laos ka na. Laos ka na. Baka nga pati nanay mo di pinapanood ikaw eh. Sorry pero laos ka, Brad. Laos ka. Huwag mo na ikumpara sarili mo kay Atty. Rowena Guanzon. Hindi ka nga nakapasa dun sa interview ni Mark sa atin dalawa. Hindi ka nga pumasa dun eh. Hindi ka nga nakalusot sa mga palusot mo dun eh. Di ba? Nagpapalusot ka ng kung ano-ano dun. Yung interview nyo sa akin dun, nagmukha kang eng-eng dun eh. Oo. Totoo yan, panoorin ninyo. Makikita nyo dun. Walang katuturan mga pinagsasabi nito. Pinagpipilitan niya EJK niya kahit di naman niya masabi kung sino-sino yung mga yun. Diba? Init na init ang ulo niya. Yung magaling siya sa English. Actually, hindi pala magaling. Pretentious siya sa pag-i-English. Pero nakita ko kasi mga puna ni Sas doon na yung mga wrong grammar niya. Sige na, sabihin na natin, eloquent ka magsalita, maayos yung thoughts mo, maganda yung pag-deliver mo, magaling ka mag-negotiate. Yes! Mahilig kang gumamit ng mga wordings na, alam mo yun, pinapalaliman mo yung mga words mo. Pero, it doesn't make you wise. Wag mong iba yung accomplishment ni Atty. Rowena Guanzon. PhD, talagang nagmasteral, yung mga libro niya sa UN, tapos nag-aral sa Harvard. Ikaw, nagtuturo saan sa telebisyon? Sa News 5, na kung saan host ka? Anak nang hindi yung level ng sa totoo lang, ayoko na lang magsalita, pero ang daming bobo dun eh. Ang daming mahina ang utak dun eh. Pagdating sa logic eh. Kasi mga kababayan, alam nyo, iba yung usapan pagdating sa logic. Yung lalim ng isip, iba yun sa kung gaano kakagaling magsalita. Kasi pwede ka naman magaling magsalita, magaling as communicator, magaling ka, pero yung utak mo, mahina umunawa, mahina magbigay ng mga argumentong may lalim. Maaaring magaling sa wordings. Aminado naman tayo. Magaling pagka pinakinggan nyo, parang ang talino niya. Pero kung isa-summarize mo talaga yung sinabi niya, nang ina pambobo yun ha. Yung parang, ba't mo pa kailangan sabihin ng mga simpleng bagay na wala namang saysay? Yung, alam mo yun, yung matik na yan eh. Matik na dapat alam mo yan, ba't mo pa sinasabi? Diba? Mahina yun. Kaya kayong mga trying hard na political analyst, trying hard na maging matalino, wag na. Wag na kayong kumpara sa mga level ni Atty. Rowena. Doon na lang kayo makipagdebate sa mga squammy na mga BBM vloggers, mga Romualdez vloggers. O hindi nyo kaya dahil kasamahan ninyo sa Romualdez team. May balita ako. Bakit hindi ninyo mabanatan si Romualdez? O isama nyo na dyan si Kristan? Bakit hindi nyo mabanatan at pinupuri nyo si Romualdez sa kalagitnaan ng antindi ng investigasyon na lumalabas ang pangalan ni Romualdez? Kahit ito si Richard huling-huli ko yung yung mga in fairness to BBM, you have doing your job, mga ganun ka. Uy, tutoy, alam ko yung style mo na yan. Alam ko yung style mong ganyan. Huwag ka nang magmagaling sa ganyang klase ng style. Hindi papasayahan sa akin yung mga in fairness to BBM. Putang ina shit. Wala. Alam mo, tumbukin nyo na kung talagang tutumbukin nyo. Tang ina, mas hate nyo pa ganito nila ka-hate si BP Sara Duterte. Sobrang hate nila si BP Sara Duterte.
Sobra talaga, as in sagad. To the point na ang dating in love sila kay BBM. Ganon ang comparison sa layo. Pero alam naman natin na walang ibang mastermind ng kaguluhan dyan sa budget kung hindi ang presidente. Sa kanya nagsimula, sa kanya nagtapos. Kahit ba sabihin natin binago, nagkaroon ng sobrang dami insertion, kung hindi naman niya pinirmahan sa ending, walang korupsyon na mangyayari. Pinirmahan niya eh. Ang pinagtatalunan na nga lang datin dito, kung siya ba talaga ang architect nung katiwalian na yun, o talagang bangag lang siya, tumirma-pirma lang siya basta-basta. Kasi yun na sinabi ng kapatid niya, di ba? Na hindi niya nakontrol yung mga desisyon niya. Bakit hindi niyo mapuna si Romualdez na nagtatago na ba ngayon? Na hindi na din daw pumapasok? O shoutout kay Congressman Eli Fernando, San Fernando. Hanap ka ng hanap kay Bato, hindi mo naman hinahanap si Romualdez. Ano nangyari sa'yo, bata? Kasi mula mo pa lang sa kamera, bulok ka na kagad. Ayahiya ka naman. Hanap ka ng hanap kay Bato. Hanapin mo na si Romualdez. O, bakit? May pagpapala ka ba dahil magpapasko na? Sana all. Sana all, merong pagpapala. Ikaw talaga, oo. Hindi, anyway, alam na ho natin mga karakas sa mga to. So, sa mga susunod ba nating video, pag-usapan natin yan. At sana, talagang lumabas kung ano talaga ang mga kulay nito mga kakampwet na to. Eto ngayon, lumalabas na eh. Lumalabas na they are really for PR. Talagang sila ho ay yan ang kanilang nais mangyari, yung PR. Tumaas ang kanilang talent fee ba? Tumaas ang kanilang price. We do not know. Ayos kayo, no? Mga bata. Obis na obis ang galawan nyo.